What's up mga repa? This is Kuya Nikki again nagbabalik. And today, nagluto tayo ng different version ng dinuguan. Previously, meron tayong dinuguan ala Goldilocks, meron tayong dinuguan sa gata, at dinuguan Tagalog. But this time, ang lulutuin natin ay dinuguan ng Nueva Ecija or mas sikat na tawag sa tinumis. So sa video na to, ibabahagi ko sa inyo ang aking step-by-step procedure and recipe kung paano niluto ito. So paano? Tara, samahan nyo ako. Atin ang lutuin ito. Alright mga repa, simulan na natin ang pagluto ng ating dinuguang Nueva Ecija or tinumis. So ang first step na ginawa natin dito ay tayo ay naggisa. So meron lang akong mantika dito. Pag mainit na yan, sinalin natin dito yung ating giniktik na bawang. Sa bawang gumamit ako ng mga 6 to 7 cloves of garlic. Pag yan ay naging golden brown na, atin ang isasalin dito yung ating sibuyas. Sibuyas, gumamit ako ng pulang sibuyas, medium to large size yung ating ginamit dito. So gigisayin natin to hanggang sa siya ay maging translucent or yung parang nagmumukhang parang lumambot na siya or nalanta. So ayan, gigisayin lang natin ito. Pagkatapos yan natin itong sasalinan ng ating pampalasa. Gumamit ako dito ng patis, gumamit ako ng mga 1 to 2 tablespoon na patis. So ayan, ginagawa natin to in that way. Kapag sinalin natin dito yung ating karne, manuot yung lasa ng ating aromatics pati yung patis. So ayan, talagang yan, isasalin na natin dito. Gumamit ako dito ng laman ng baboy or laman ng pork. Ang tawag dito ay pork shoulder or pork casing. Iniwa ko to na maliliit, mas maliit sa menudo kasi sa Nueva Ecija yung cut nila doon ng pork ay talagang maliliit lang. So dito sa ang pagkakaiba ng normal na dinuguan tsaka ng tinumis or yung dinuguan ng Nueva Ecija, yung kanilang pampaasim magkaiba ng technique. So ito, gigisayin lang natin ito at titimplahan ko to ng pamintang durog. Sa pamintang durog, 1.5 teaspoon ang aking ginamit dito. So nag-i-enhance ng lasa to, nagpapalabas ng sarap ng karne kapag tinimplahan nyo ng pamintang durog. So gigisayin lang natin ito hanggang sa siya ay mag-iba ng kulay at makikita nyo maya-maya lang ito yung maglalabas ng sarili niyang katas. So maglalabas siya ng mantika at saka ng nagtutubig yan So gisa lang tayo dito ng maigi para talagang masarap ang ating tinumis. So hindi ako taga Nueva Ecija, so ako'y talagang panatiko lang sa pagluto ng dinuguan. So ayan, aking tinimplahan pala ito ng a teaspoon lang ng rock salt. Yung purpose ng rock salt ko dito, bukod sa nagpapaalat siya ng konti, tumutulong siya para lumabas yung katas ng ating karne ng baboy. So mananotice yung mamaya, meron siyang lalabas na parang tubig. Hindi ko yan nilagyan ng tubig. Sadya lang talagang kapag nilagyan mo siya ng asin, na-notice ko lang na talagang nag-help siya maglabas ng katas. So ayan, ating itong tinakpan sa medium heat lang sa loob ng mga 3 to 5 minutes. So ayan, further gisa lang tayo dito. Kasi dito, ang sikreto sa masarap na luto is nasa maayos na pag-iisa. So ito ating tinatry mo ng testingin kung medyo malambot na. Kasi mamaya, kung hinaluan na natin to ng dugo, mahirap na siyang palambutin para sa akin So ito, nagdagdag ako ng 1 to 2 cups of water. In that way, bago natin ilagay yung dugo, ating muna itong palalambutin yung karne ng baboy. Kasi ito, nilagyan ko siyang 3 siling haba. Hindi para magpaanghang. Ang purpose ito ay para bumango, nagpapabango siya ng aroma So manonotice nyo, pag ang dinuguan ay gumamit ng siling haba, ang bango, parang ang sarap-sarap kainin. So ayan, ating tinetesting dito kung pwede ng fork tender kasi meat halfway yan kung kayo'y maraming oras, talagang palambutin nyo ng todo. Pero kung kayo in a hurry, so as long as medyo natutusok nyo na at alam nyo naman kaya ng kainin ng any edad ng tao, okay na yan. So pagkatapos siya, nag-add ako dito ng isang Knorr beef cube. So pwede kayong gumamit ng Knorr pork cube or beef cube. Ang ginagawa kasi nito ay hinuhuli niya yung umami taste.
Kung bitin kayo dyan, pwede nyo naman gawing isang buo. So, sorry, half lang yung ginamit ko dito. Pagkatapos yan, natin nilagay dito yung dahon ng sampalok or yung usbong. So, pipiliin nyo yung murang, yung young leaves ng sampalok. Mas mas malasa So, ayan, ito, medyo traidor yung lasa nito kasi umaasim siya bandang huli. So, gumamit lang ako siguro dito ng mga half cup lang na usbong kasi titimplahan ko pa ito mamaya ng sinigang flavor mix. Tapos ito, yung dugo natin, hinulungan ko siya ng mga isang kutsarang suka. Tapos nilagyan ko siya ng 4 cups of blood. Ngayon sa 4 cups of blood ng pork, ang gagawin natin dito, kailangan natin to sa umpisa, haluin natin ng haluin para yung pagkakaluto ng dugo natin ay maganda, hindi siya magbubuo-buo. Ngayon kung yung binili nyo sa palengke na dugo may mga buo, pwede nyo naman lamas-lamasin yun. Okay, i-strainer nyo. So yan, makikita nyo dito sa aking video, patuloy ako sa pag-ahalo dito. Kasi sa akin, nakasanayan ko na para maganda ang texture ng aking dinuguan, talagang matyaga ka, dapat inahalo-halo mo to. Kasi kung hindi, misa umihiwala yung dugo sa sabaw o kaya namubuo. Ganun ang nangyayari. Tapos ito, karaniwan kasi sa mga dinuguan ang ginagamit natin ay suka. Ngayon sa mga taga Nueva Ecija, gumagamit sila ng sampalok. So aside from the usbong, gumamit ako dito ng sampalok flavor mix. Hindi ko siya nilahat, kalahati lang yung ginamit ko dun sa isang pakete. Kasi sisipa yung asim nito. Ngayon, kung medyo nadamihan nyo yung asim talaga, mag-add lang naman kayo ng tubig. Ngayon, kung nawawala yung medyo lasa niya, add lang kayo ng nor beef cube or nor pork cube para talagang dalhin nyo pa rin yung umami taste. Masasabi ko sa inyo, masarap itong ganitong recipe. Pero kung kayo isanay sa dinuguan ng Tagalog o tsaka yung gumagamit lang ng vinegar, medyo maninibago kayo. Parang kakaiba yung lasa ng asin. Pero masarap siya. Pero hanapin mo pa rin talaga yung parang chemical substance ng vinegar. So ayan, almost na tayo sa pagluluto nito. So atin lang further pinapalapot yung ating dugo. Ngayon, para malaman yung luto ng inyong dugo, manonotice nyo man yan parang lumalapot na siya. At nag-iiba yung kulay, mas nagiging much darker siya. Pagka sinobra nyo naman sa luto pa yan, mas magmamantika pa yan. Tapos ito, nag-add pa ako ng siling haba para mas lalong bumango yung amoy ng ating tinumis. So ayan, tapos na tayo magluto dito mga repa ng ating tinumis or dinuguang Nueva Ecija. Naway meron kayong bagong recipe na maluluto for your family. Again, this is Kuya Nicky. I just wanna say maraming salamat mga repa sa inyong support sa panonood ng aking mga videos. Sa mga hindi pa nagsasubscribe, baka pwede na mag-subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa aking mga videos. So ayan, pinapakita ko lang sa inyo yung finishing touch nito. Aking kasing pinapalapot to. Mas gusto ko kasi yung malapot. Iba-iba kasi yung mga preferred natin. Yung iba pagka Pampangan gusto malabnaw. Pag mga Ilocano gusto nila mga tuyot. Pagka mga Tagalog naman ang gusto niya mga yan yung malapot na sabaw din. So nasa sa inyo yan kung anong preferred din yung dinuguan. Pero ito isa lang sa inyong binibigay ko sa inyo isa pang other way on how to cook dinuguan. So maraming salamat mga repa.